Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa ating Bible reading for this year. At ngayon po ay day 122 ng ating Bible reading. At dali na po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 1. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat pinagpala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan. Ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon sa toldang tipanan na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Ngunit wala roon ang kabanantipan sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jerim at dinala sa Jerusalem. Sa toldang itinayo niya roon. Ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipanan. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo." Sumagot si Solomon, "Napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari kahalili niya. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito?" Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip ay hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pagmamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang iyan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Pagkatapos sumambas sa Gibeah, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari sa Israel. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ng hari. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato at ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol. Ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Bumibili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa at 150 pirasong pilak naman ang isang kabayo. Ang mga ito'y pinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Heteo at mga Amoreo. 2 Chronicles chapter 2. Nagpasya si Solomon na magtayo ng templo na kung saan ay sasambahin si Yahweh at ng palasyo para sa kanyang sarili. Naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 tagahakot at 3,600 tagapamahala. Pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tiro na ganito ang sinasabi, "Kung paano ninyo pinakitunguhan ang aking amang si David at pinadalhan ninyo ng mga kahoy na cedar na ginagamit niya sa pagtatayo ng kanyang palasyo, gayon din po sana ang gawin ninyo sa akin. Ngayon po'y magtatayo ako ng isang templo na kung saan ay sasambahin ang aking Diyos na si Yahweh. Magiging banal na lugar iyon para sa kanya bilang dakong sunugan ng insenso at pag-aalayan ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw ng pangamahinga, sa pista ng bagong buwan at sa mga takdang kapistahan ni Yahweh na aming Diyos, sapagkat ito'y utos sa Israel magpakailanman. Malaki ang templong pinapatayo ko sapagkat mas dakila ang aming Diyos kaysa alinmang Diyos. Ngunit sino nga ba ang makapagtatayo ng isang templong maaaring tirahan niya, gayong maging sa kataas-taasang langit ay hindi siya magkasya? At sino naman ako upang magtayo
ipagtayo siya ng templo. Ang ipatatayo ko'y isa lamang templong mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya. Kaya kung maaari, padalhan ninyo ako ng isang taong mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul, at mahusay din naman sa pag-ukit. Siya ang mamamahala sa aking mga manggagawa rito sa Juda at sa Jerusalem, sa mga tauhang inihanda ng aking amang si David. Padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na cedar, cypress at algum na galing sa Lebanon. Alam kong bihasa ang mga tauhan ninyo sa pagputol ng kahoy sa Lebanon. Magpapadala ako ng aking mga tauhan upang tumulong. Maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki at kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. Ako ang bahala sa pagkain ng iyong mga tauhang magpuputol ng kahoy. Bibigyan ko sila ng 20,000 malalaking sisidlan na puno ng trigo, 20,000 malalaking sisidlan na puno ng sebada, 2,000 malalaking sisidlan na puno ng alak, at 2,000 malalaking sisidlan na puno ng langis. Ganito naman ang sagot ni Haring Hiram. Dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan, kayo ang ginawa niyang hari. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng isang anak na matalino, may karunungan at kaalaman na siyang magtatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. At ngayon, papupuntahin ko sa inyo si Huram, isang taong matalino at mahusay sa lahat ng trabaho. Ang ina niya'y mula sa lipi ni Dan. Taga-Tiro naman ang kanyang ama. Isa siyang mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy. Sanay siyang gumawa ng mga kagamitang bato o kahoy man. Bihasa siyang humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul at linong mamahalin. Magaling din siyang umukit ng anumang uri ng disenyong ipapagawa sa kanya. Kaya kaya niyang gawin ang anumang iutos ninyo sa kanya, kasama ng mga manggagawa ninyo at ng inyong mahal na amang si David. Kaya ipadala na ninyo irito ang trigo, sebada, langis at alak na inyong ipinangako at magpapaputol na kami ng lahat ng kahoy na kailangan ninyo. Mula sa Lebanon ay palulutangin namin sa dagat ang mga kahoy hanggang Joppa. Buhat naman doon ay kayo na ang maghakot patungo diyan sa Jerusalem. Ipakuha o ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David. At ang nabilang nila ay 153,600 dayuhan. Inatasan niya ang 7,000 sa paghakot at ang 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok. Ang 3,600 naman ay ginawa niyang tagapamahala ng mga manggagawa. 2 Chronicles chapter 3. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah sa igiikan ng Jebuseyong si Ornan. Inihanda ni David ang puok na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Sinimulan niya ang pagtatayo noong 2 buwan at 4 na taon ng kanyang paghahari. Ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. 27 metro ang haba at 9 na metro ang luwang ayon sa matandang sukatan. Ang haba ng portiko sa dakong harapan ng templo ay 9 na metro, kapantay ng luwang ng templo, at 54 na metro naman ang taas. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Ang bulwagan ay pinatakpan ni Solomon ng mga tiblang sipres. Pagkatapos, pinabalutan niya ito ng purong ginto at pinalagyan ng disenyo ng mga punong palma at kadena. Pinalamutian pa niya ito ng magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parvaim. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at mga dingding ng templo. Pinaukit pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin. Ang haba naman ng dakong kabanal-banalan ay 9 na metro, kapantay ng luwang ng templo, at 9 na metro ang luwang. Binalot din niya ito ng lantay na ginto na umabot sa 21,000 kilo at 20 onsa naman ang ginto na ginamit sa paggawa ng mga pako. Binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto
9 na metro ang kabuuang haba ng mga pakpak ng dalawang kerubin. 2.5 metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kerubin. Gayon din naman ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2.5 metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 na metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Ang ginamit na tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at mamahaling lino. Pinabordahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligi na 16 na metro ang taas at ang taas naman ay pinagkabit-kabitan nito sa itaas ng 2.5 metro. Nang nagpagawa siya ng mga kadena at isinabit iyon sa na parang kwintas sa ibabaw ng mga haligi at ikinabit sa mga kadena ang 100 bunga ng granadang yari sa tanso. Itinayo niya sa magkabilang tagiliran ng pasukan ng templo ang nasa kanan at tinawag na Jacquin at ang nasa kaliwa ay tinawag na Boaz. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.